Ito pala ang kwento at kasaysayan ni Jose Maria Sison ang nagtatag ng NPA. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Si Jose Maria Sison ay isinilang noong February 8, 1939, sa Cabugao, Ilocos Sur. Siya ay nagmula sa isang mayaman, kilala, at makapangyarihang pamilya ng mga may-ari ng lupa na may dugong Tsino at Kastila. Sa kabila ng kanyang marangyang pinagmulan, naging mulat siya sa kalagayan ng mga mahihirap, lalo na ng mga magsasaka sa kanayunan. Edukasyon. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan sa Maynila. Pumasok siya sa University of the Philippines Diliman, kung saan nagtapos siya noong 1959 ng Bachelor of Arts in English Literature na may karangalan. Nagpatuloy pa siya ng pag-aaral sa Indonesia bago bumalik sa Pilipinas upang maging propesor ng panitikan at agham pampulitika. Pagkamulat sa politika, habang nag-aaral sa UP, nakilala niya ang kanyang asawa na si Julie De Lima. Siya rin ay naging isa sa mga nagtatag ng Student Cultural Association of the UP, SCOP, isang organisasyong nag-aaral ng kaisipang Marxismo at mga ideolohiyang revolusyonaryo. Revolusyonaryong gawain at pagkakabilanggo, pagkakatatag ng CPP at NPA. Sumali si Sison sa lumang Partido Komunista ng Pilipinas, PKP 1930, noong 1962, ngunit kalaunan ay humiwalay dahil sa hindi pagkakasundo sa ideolohiya. Sa pangalang Amado Guerrero na nangangahulugang, minamahal na mandirigma, muli niyang itinatag ang Communist Party of the Philippines. Noong December 26, 1968, batay sa kaisipang Maoismo at pagsusulong ng matagalang digmang bayan. Noong March 29, 1969, itinatag naman niya ang armadong sangay nito na tinawag na New People's Army NPA. Batas Militar at Pagkabilanggo. Nang ideklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar noong 1972, naging pangunahing target si Sison ng pamahalaan. Nahuli siya noong November 1977 at nakulong ng halos 9 na taon. Malaking bahagi ng kanyang pagkakakulong ay sa solitary confinement, kung saan nakaranas siya ng pisikal at mental na pagpapahirap. Paglaya. Pinalaya siya noong March 5, 1986, ng bagong administrasyon ni Corazon Cory Aquino, bilang bahagi ng pambansang pagkakasundo matapos ang EDSA People Power Revolution, na nagpatalsik kay Marcos. Pagpapatapon at huling bahagi ng buhay. Pagpapatapon sa Netherlands. Matapos makalaya, naglakbay si Sison sa iba't ibang bansa para sa mga talakayan at lektura. Habang nasa Netherlands noong September 1988, binawi ng pamahalaang Pilipino ang kanyang pasaporte kaya't hindi na siya nakabalik sa bansa. Humingi siya ng political asylum at ito ay ipinagkaloob noong 1992. Siya ay naging punong konsultant pampulitika ng National Democratic Front of the Philippines, NDFP, sa mga usapang pangkapayapaan. Mga kaso at isyong legal. Noong 2002, idineklara siya ng Estados Unidos bilang taong sumusuporta sa terorismo. Noong 2007, inaresto siya sa Netherlands dahil sa kasong pagpatay, ngunit pinalaya rin siya ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya at tuluyang ibinasura ang kaso. Noong 2009, inalis din ang kanyang pangalan sa listahan ng European Union ng mga taong may kaugnayan sa terorismo. Pagpanaw. Si Jose Maria Sison ay pumanaw noong December 16, 2002, sa edad na 83 sa isang ospital sa Utrecht, Netherlands, matapos ma-confine ng 2 linggo dahil sa heart failure. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!